Buenos dias, damas y caballeros. It seems the stupidity of DDS forces has no bounds. After all, siguro nakikita ganon nila, it is only stupidity that drives up the popularity of Vice President Sara Duterte. So long as they create stupid messaging, then yung mga followers nila will just bite into it. Siyempre kasama na dyan yung mga claims na nakakuha na daw si Baste Duterte ng oil at from Brunei, at may barko na daw na nadagdak sa Davao from Brunei, at sabi pa nga bigay pagkatapos sa pagrenta ng eroplano, kinakalat rin nila yun. Too many other unbelievable stuff, incredible stuff na hindi naman talaga nakakatulong sa bayan, except to create confusion. Yan talaga ang tunay na pamumulitika na sinasabi ni Amy Marcos. Sila ang grabe mamumulitika. Sila grabe pa rin sa mga fake news at the height of the fuel crisis. So eto na, added up to that, eto na naman katangahan ni Senator Robin Padilla na hinimok ang Marcos administration na revive our claim over Sabah, Malaysia. Ito yung although historically that is really ours kasi binigayan ng in the 18th century, binigayan ng Sultan of Brunei sa Sultan of Sulu as a gift for appreciation, sign of appreciation sa pagtulong nila dito sa Kingdom of Brunei noon to repel attacks on the Sultan. So sa pagtulong nila, they gifted us yung Sabah. Actually nirenta lang natin yan sa noon occupier, North Borneo Company. Yan ang ginagamit kasi ng mga British noon to say na morning, hindi actual atake or hindi actual attack ang ginawa nila or colonization sa Malaysia. Kunwari company ang involved sa pananakop North Borneo Company. So nirenta, nilis lang yan. And then yung when Malaysia finally gained independence from Britain, nakakuha na ng Malaysia and hindi na inonor yung kwan natin, although they continue to pay a small sum sa Sultanate of Sulu, pero na-reclaim na nila yung Sabah. So there really can be a good cause, pero ang problema lang militarily, wala tayong kakayahan to fight Malaysia. Noong 1970s, before President Marcos came to power,
sa military strength. Second lang tayo to Japan. Morning after the war. Pero when Marcos took power, yun, sa pagnanakaw niya, bumaksak na rin yung armed forces natin. Ngayon nga, ilan lang mga fighter jets natin kumpara sa Malaysia. And I think meron na rin sila mga submarino na wala tayo. At syempre modern and mas malaki yung military might nila kumpara sa atin. So wala talaga, walang chance. Nakakatawa pa nga ito si Robin na sinuggest pa niya na ipadala yung Coast Guard. So kung ipadala mo yung Coast Guard, that is an actual invasion. Kahit hindi mo ipadala yung Navy, ganyan naman ang ginagawa ng China sa atin. Kung hari pinapadala mga Coast Guard lang, pero actual invasion ang ginawa, invasion na sa Midship Reef. Talagang andyan na talaga sila, nag-invade na talaga sila. Pero syempre hindi nila aminin yun, sabihin nila na mga Coast Guard lang man andyan, hindi naman Navy. Tayo rin nagpapadala ng Coast Guard dyan, so para hindi ma-escalate yung sitwasyon. Pero ang actually nangyari, gano'n na talaga. It's an actual invasion. So kung ipadala mo si Commodore J. Tariela, kasi sabi ni Robin, since passionate daw itong si Tariela to defend the West Philippine Sea, ipadala rin daw ito sa Sabah. That's already tantamount to a declaration of war. Kaya ang problema, kaya ba natin at this point, militarily weak tayo, kasi hanggang ngayon militarily weak tayo even under the Marcos administration. Although hopeful sana ako na sa start ng administrasyon ni Marcos na bubuhos na siya ng pera sa military build up, pero wala rin napunta rin sa mga pagnanakaw. 2 trillion, almost 2 trillion flood control anomaly, wala rin. Weak pa rin, militarily weak pa rin tayo. So we cannot fight war on two fronts. Huwag natin abandonahin yung claim natin sa Sabah. Pero we should be, the same way, huwag natin abandonahin yung claim natin sa West Philippine Sea. Pero at the same time, mag-military build up tayo. Dapat meron na tayo mga missile ngayon na wala tayo. Dahil ang US lang ang naglagay ng missile dito. Dapat meron tayo para truly we can be independent. Pero wala Ang napunta sana sa submarino, sa dami nating isla, kailangan talaga natin ng submarino dito to patrol our 7,100 islands. Pero wala napunta sa katiwalian. Tuloy-tuloy pa nga ang mga katiwalian na rinig natin sa Marcos administration. Hindi pa rin natuto yung mga magnanakaw. Natigil na sa flood control, pero tuloy-tuloy pa rin sa road, sa mga clinics, sa mga tulay, sa mga irrigation projects. Tuloy pa rin mga lighting projects, tuloy pa rin. So dapat yan ang i-concentrate ng Marcos. Totally build up our defense posture so that we can be a military power, tulad ng Malaysia, known as an economic and military power in Southeast Asia. Nirespeto siya ng mga ibang bansa because they have capabilities siya to hurt other and to defend its shores. Tayo wala Siguro kung atakihin tayo ng Malaysia, mahaba na yung one month. Matutumba na tayo. Kung China siguro mga 3 days lang, 4 days. Maiwan na lang tayo sa mga guerrilla war. Pero andyan na sila sa Metro Manila, andyan na sila sa Malacanang.
So yan sana ang himukin ni Robin Padilla, na imbes invasion of Sabah, sana himukin niya itong mga kaalyado niya, si Jingoy Estrada, si Chis Escudero at si Joel Villanueva, na ibalik nila yung nakaw nila. Ibalik nila yung nakaw nila para gamit natin yung pera to build up our defense posture, to build up to modernize our very very weak military structure, very very weak defense posture natin. We must strengthen it, so kaya eto, wala na naman sense na mga sinasabi ng opposition, at syempre bumabalik lang ito sa kanya. Kung hindi ninakawan tayo ni Duterte rin for the last 6 years at iniwan tayo ng 13 trillion na utang, na from 5 billion lang utang kay Pinoy, dinagdag niya ng 8 billion. Sana kung yung 8 trillion from 5 trillion dinagdag niya ng 8 trillion, iniwan tayo ng 13 trillion. Kung karamihan doon ginamit niya to modernize the military, sana may kwan tayo, may military strength tayo, to reclaim our restake our claim, revive our claim over Sabah, Malaysia, at pati yung sa China. Pero sa ngayon wala mahina tayo, the weak man of Asia tayo. Yan ang tawag ni Lee Kuan Yew, the Philippines under the administration of former President Ferdinand E. Marcos, when Lee Kuan Yew, the Prime Minister of Singapore, was still alive. Sabi niya, yan Pilipinas. Sayang, under Marcos Sr. naging from second strongest country in Asia economically and militarily, naging weakest, the weak man of Asia. Sa ngayon balik tayo, sadly under the Marcos administration, balik tayo dyan dahil parang bankrupt talaga ang gobyerno natin. So sayang. So sige, we'll be doing follow-up vlogs on this issue kasi relevant itong claim natin sa Malaysia. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for Sabah Malaysia, our claim to Sabah Malaysia. Thank you very much for joining me in this vlog, and see you in my next vlog.